Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos inendorso ni Sara itong si Camille Villar ay usap-usapan na kung tatanggalin na ba ito ni PBBM sa alyansa. Pero hindi tinanggal sa alyansa. Subalit ngayon ay tila umiba ang ihip ng hangin. Tinanggal na ba ng tuluyan si Camille sa line-up ng alyansa? Dahil pinag-uutos umano ng Malacanang na imbestigahan ang pahirap sa mga tao, ang prime water na pagmamay-ari ng mga Villar. Ayon naman kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, walang puwang ang kakulangan sa serbisyo sa administrasyon ni President Marcos. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply na tubig ay dapat lang pong nararapat at hindi pang negosyo lamang. Kundi ito'y dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan, aniya. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Follow up. Considering that one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have distrust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Mismong mga incumbent officials na sina Governor Dan Fernando at Vice Governor Alex Castro ng Bulacan ang umaalma sa Prime Water na pagmamay-ari ng mga Villar. Sinabi pa ni Governor Fernando na kailangan i-revoke na ang Prime Water dahil sa anti-poor na serbisyo nito. Kausap din namin ng luwa. Nandun din ang luwa, nandun lahat, pinag-usapan namin. Kasi sabi ko, anong bang accountability ng Prime Water sa atin? Para lang tayo naka-hostage dito na saltaan tayo ng salita, pero parang hindi naman tayo pinakikinggan. Tapos, nanong ko yung mga hotline nila. Yung hotline nyo ba na yan, gumagana? O, kinuha ko yung number nila, tinawagan ko, walang sumasagot. Yung mga comment section nila sa Facebook, naka-off. So, wala talagang para madinig tayong taong bayan. Kaya, ako na mismo, nagsalita, nag-privilege speech, hinihiling po namin, at ang hiniling namin sa kanila, asan yung MOA? Asan yung kontrata? But humihingi kami ng kopya ng kontrata hanggang ngayon, hindi pa rin nila binibigay. Kasi para malaman natin, tingin ko marami ng mga violations. Ang tanong namin nga sa luwa, paano po natin paano sila ma-account? Kasi parang ang dating sa amin, parang hanggang dito lang kami kasi hindi namin sila hawak. Mas may nakakahawak sa kanila yung national. Yun yung hinihintay ko sa kanilang reporting. Sabi nga ni Governor na he would issue an EO if ever masubmit sa kanya yung report. As someone crafting that report for the Governor, ano yung findings so far? Like, what are you recommending to the Sila Governor? mismo nagsasabi, malaki talagang problema nila. Like, yung mga pipe nila, hindi pa nila naayos. Pag may nasira, That's why I waited for their waiting for their report. May Kasi mga ako na yung final action dito Because Gov, ang executive tayo pa doon, meron pang mga reklamo yung mga contractor na hindi pa nababayaran doon sa pag-ayos ng kalsada. Kasi minsan pag binubutas nila yung kalsada, hindi na binabalik eh. So madami talagang problema. And I'm appealing to the national government. Kasi this is not only issue in Bulacan. Ang problema ng Prime Water, hindi lang sa Bulacan. Problema din to sa Cavite, problema rin to sa ibang lugar. I think this is a national issue. Dapat pakialaman na rin ng mga legislator natin sa national government. Na dapat pakialaman na to
na ito, na matulungan kami dito sa Bulacan. San Jose del Monte. Alas 3 ng madaling araw, gumigising ang isang lola para lamang mag-igib ng tubig. Ano sa story ng rapper? Kwento lang din sa akin yan. Meron sa Marilao. Actually, nung nakaraang, baka may mga nakaraang buwan, mga January, Shortage of water talaga sila. nasira yung kanilang tubo. Ngayon, gumawa po ako ng resolution na ma-waive yung bill nila for that month. Kasi nga, paano mo sisingilin? Sira nga yung tubo. Paano mo sisingilin yung mga tao? Di syempre, magreklamo sila. Awa ng Diyos naman na i-waive naman kahit papano dun sa yung mga apektado. Pero hindi lahat ng mga nandun sa barangay na yon o dun sa... So, kailangan mahabang battle to. What would you recommend that at least the governor do? Ah. Or yung local, at your where you are, ano yung magagawa ng government? At least to help the suffering of the Kailangan ma-review namin yung sasab ko niyang palalawigan. Ma-review namin yung provision, yung kontrata nila. At kung may mga violations, dapat managot sila. At dapat mabigyan din ng tsansa yung ibang ibang company na mag-serve. Kasi parang nangyayari sila lang yung options. Wala nang ibang option na pwedeng magbigay ng tubig sa mga probinsya. Take it or leave it. Kung yun ang mabibigay namin, parang ganun. Doon kung papayag siya, kung ito'y makabubuti, pero I suggest i-revoke na talaga yung kanilang service. Di ba? Wala na talaga. Di ba? Tapos papasukin nila yung ibang company na mag-serve dyan. Kasi kung talagang poor ang kanilang service, I suggest to revoke. May panawagan naman ang mga residente kaugnay sa palpak na serbisyo ng Prime Water. Mag-take over sila ng 2018, ayun, nagsimula ng parang unti-unti nang may mga rationing. Mismanagement talagang, mismanagement, lack of manpower. Yun ang nakikita ko, lack of manpower. Yung mga taong kinuha nila, hinire nila, although nagdagdag nga, sinasabi nila, nag-hire sila, pero walang kalaman, hindi na-educate. Kaya yan ay mga interesado na pumasok sa politika dahil gusto siguro, sa tingin ko i-maintain nila yung nila billionaire sila, maging number one sila. Madaling pagkakitaan ang water district. This is national issue. Hindi lang to issue ng San Jose del Monte. Sana po makita nyo naman yung pangangailangan ng tubig na maiayos. Sana naman sikapin nila nga bumalik naman normal katulad ng dati. Hindi ko na kaya talaga. Oo, hirap na hirap talaga ako. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.